Ang kwento ni Tomby. Nag-iisang anak si Alan ng mag-asawang Omar at Ellen. Parehas masipag ang mag-asawa, kaya angat sa buhay ang mga ito. Kahit sunod sa luho ay mabuting tao si Alan. Nang mag-20 anyos, nakilala niya si Victor. Ulila na ito at dahil sa kabutihan, tinulungan ni Alan si Victor at hiniling sa mga magulang. Ampunin na lamang ang binata lalo pat noon pa man. Nais na ni Alan na magkaroon ng kapatid. Mas matanda si Victor sa kanya, kaya tila nagkaroon ng kuya si Alan. Sa kagustuhan ng anak, pumayag ang mag-asawa na ikinatuwa naman ng binata. Talaga po? Pumapayag na kayo na manirahan dito sa bahay si Kuya Victor? Wika ni Alan sa mga magulang. Tumango naman si Nanay Ellen at nagsalita. Oo naman anak, para sa'yo ay pumapayag kami. Isa pa kita naman namin na magandang ehemplo si Victor sa'yo. Kaya inaasikaso na namin ng tatay mo ang mga papeles para legal ang pag-ampon natin kay Victor. Tugon ni Nanay Ellen. Labis na ligaya ang naramdaman ni Alan. Dahil sa wakas, magkakaroon na siya ng kapatid na matagal nang pinapangarap. Hindi na nabuntis pa si Nanay Ellen. Dahil may problema ito sa matres kaya para kay Alan. Isang magandang biyaya si Victor sa kanilang buhay. Sa paglipas ng araw, maayos na ang mga papeles ni Victor. Lumipat na ito sa tahanan ng pamilya. Tuwang-tuwa si Alan pagdating ni Victor. Naghanda pa ito ng sorpresa. Maligayang pagdating sa'yo, Kuya Victor. Handa na ang magiging silid mo. Sabihin mo lang sa akin kung may papabago ka ha. Luna, pasuyo naman ang mga gamit ni Kuya Victor. Padala na lang sa silid niya. Wika ni Alan sa katulong na si Luna. Masaya namang binati si Victor ng pamilya. Napangiti naman ito. Niyakap pa ang mga magulang ni Alan. Masaya kami na magiging parte ka na ng pamilya. Huwag kang mahihiya dito sa bahay. Kung meron kang kailangan, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin. Wika ni Tatay Omar. Tinapik pa nito ang balikat ng binata. Naging mabuti ang pamilya kay Victor. Minahal nila ito na para bang kadugo. Hindi nila pinadama na ampun nito. Bagkus pinuno nila ito ng pagmamahal ngunit ang binatang si Victor. May tinatagong sikreto na hindi alam ng pamilya. Hanggang sa isang araw. Mahal, ang daming manok na patay. Ngayon lang ito nangyari at ni minsan, hindi tayo namatayan ng alaga. Wika ni Nanay Ellen. Hindi naman umimik ang asawa. Baka naman po nagkataon lang, Mama. Hindi naman siguro tayo dapat mabahala dahil gano'n naman po talaga ang buhay, di ba? Minsan, darating ang pagsubok. Kaya kumalma lang po kayo. Tugon ni Alan. Tama si Alan, Helen. Mahal, huwag muna tayong mangamba.
Hayaan mo at gagawin ko ang lahat para malaman ng sanhi ng pagkamatay ng alaga natin. Dagdag ni Tatay Omar. Huwag po kayo mag-alala. Tutulong po ako maresolba ang problema. Di ba, Alan? Wika ni Victor. Natuwa naman ang mag-asawa. Oo naman Kuya Victor. Magtutulungan tayo para makatulong kila mama. Isa pa bonding na din nating dalawa to. Masaya ako makasama ka sa pagresolba ng problema. Wika ni Alan. Matapos ang pag-uusap ng pamilya, nagumpisa na sa pagreresolba ng problema si Alan at Victor. Hanggang isang gabi, abala sa pagmumuni-muni si Alan sa bintana ng kwarto, kung saan tanaw ang kulungan ng mga alaga nilang hayop. Nagulantang si Alan nang makita ang isang napakalaking aso mula sa kulungan ng mga alaga. Mabilis na lumabas sa silid si Alan. Nakasabay pa niya si Victor. Nakita mo ba yung malaking aso na kulay itim? Mula sa kulungan ng mga alagang hayop yun ah. Tanong ni Victor. Tumango naman si Alan. Mabilis na pumunta sa kulungan ang dalawa at nagulantang sa nakita. Patay na ang mga alagang baboy ng pamilya. Halos lahat ay pare-parehong wakwak ang tiyan. Ano kayang nangyari dito? Sa tingin mo Kuya Victor, yung aso na nakita natin, malamang yun ang may gawa nito no? Tanong ni Alan. Napabuntong hininga naman si Victor. Sa tingin ko, Alan, aswang yung asong yun eh. Malamang wala na siyang mabiktima. Kaya puro hayop na lang ang kinakain niya. Nabanggit din sa akin ni Domgab kahapon. May namataan sila na malaking itim na aso. Kinakain yung mga alaga nilang manok. May hinala ako na iisa lang yung aso na yon. At yung tinutukoy ni Don Gab. Tugon ni Victor. Napakamot na lamang sa ulo si Alan. Aswang? Sigurado ka ba Kuya Victor? Totoo ba talaga ang mga aswang? Ang alam ko, parte lang sila ng mitolohiya eh. Tsaka katang-isip lang sila ng mga tao. Wika ni Alan. Hinila naman ni Victor si Alan papunta sa silid. Nang tuluyang makapasok, ipinaliwanag ni Victor ang mga kaalaman sa mga aswang at iba pang elemento. Alam mo Alan, hindi naman lahat ng aswang masama. Gaya ng ordinaryong tao. Marunong din silang umibig, malungkot, maging masaya at higit sa lahat. Nasasaktan din sila. Nagugutom din gaya natin. Minsan dahil din sa tao, kaya nakakagawa sila ng masama. Alam mo Alan, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Hindi na natuloy pa ni Victor ang sasabihin dahil narinig nila ang malakas na sigaw ni Luna. Nagkatinginan ang dalawa at lumabas sa silid. Nadatna nila ang katulong na nakaupo sa sahig habang nakatingin sa malaking itim na aso. Nagtayuan ang balahibo sa katawan ni Alan. Bahagya itong napaatras. Habang si Victor naman, sinuntok nito ang aso. Mabilis na kumaripas ng takbo ang aso. Tinulungan ni Victor na makatayo si Luna. Maraming salamat sa pagtulong, Sir Victor.
Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking aso. Itim na itim pa ang kulay. Wika ni Luna. Bakas sa boses nito ang takot. Hindi naman nagsalita pa si Victor. Lumabas ito upang siguraduhin na wala na ang nilalang. Grabe ang tapang ni Kuya Victor. Tsaka ang lakas niya ha. Namilipit sa sakit yung aso eh. Kaya takot na umalis. Teka, ayos ka lang ba Luna? Tiyan ka lang ha. Susundan ko lang si Kuya Victor. Magpahinga ka na at panigurado. Pagod ka sa maghapong trabaho eh. Wika ni Alan. Matapos makausap ang katulong, mabilis na lumabas si Alan at sinundan si Victor. Nakita ito ni Alan na kausap ang kaninang aso sa labas ng bahay. Wag ka nang babalik dito sa bahay namin. Dahil sa susunod na mamerwisyo ka, sisiguraduhin kong pipira-pirusahin kita. Gaya ng ginawa mo sa mga alaga namin. Banta ni Victor. Rinig na rinig ni Alan ang mga sinabi ni Victor. Nanlaki ang mga mata ng binata nang marinig niya na sumagot ang aso. Sa puntong yon, nagkatawang tao ang nilalang. Kahit anong gawin mong kabutihan, Victor, kalahi ka pa rin namin. Hindi mo maaalis sa iyong dugo ang pagiging aswang. Tugon ng aswang. Nanlaki ang mga mata ni Alan sa narinig. Aswang man ang lahi ko, pero may dugong tao pa rin ako. Hindi ako kagaya niyo na kumakain ng hilaw na karne. At nang bibiktima ng walang kamuang-muang na sanggol. Wika ni Victor. Tatapusin na sana niya ang buhay ng aswang. Ngunit mabilis itong kumaripas ng takbo. Napabuntong hininga si Victor. Nanlaki ang mga mata nang makita si Alan. Kuya, anong ginagawa mo dito? Kanina pa kita hinahanap eh. Wika ni Alan. Kanina ka pa ba dyan? Narinig mo ba ang sinabi ng aswang na yon? Tanong ni Victor. Napayuko naman si Alan. Hindi ito magaling sa pagsisinungaling. Kaya wala itong nagawa kundi umamin. Oo Kuya Victor. Narinig ko ang usapan niyo at ang sinabi niya. Kalahi ka nila eh. Isa kang aswang pero kuya. Hindi naman yun totoo, di ba? Tugon ni Alan. Seryoso itong tumingin kay Victor. Napailing naman si Victor at sa puntong yon, napaatras si Alan. Pasensya na Alan pero totoo ang lahat ng narinig mo. Pero hindi ako masama. Yun din sana ang sasabihin ko sa iyo bago pa tayo lumabas eh. Pasensya ka na kung ngayon ko lang sinabi. Pero hindi ako nananakit ng tao kahit hayop. Paliwanag ni Victor. Natahimik naman si Alan. Hindi kagad makapagsalita. Lumapit pa ng bahagya si Victor pero tumalikod si Alan. Nalungkot ang binata sa naging reaksyon ng kapatid. Aalis na sana ito nang biglang lumapit sa kanya si Alan. Hinawakan siya nito sa balikat at tumitig sa mata. Aswang ka nga. Pero hindi mo naman ako kakainin, di ba? Kami nila mama at papa. Wika ni Alan. Napakunot ang noo ni Victor sa mga sinabi ng kapatid.
Paano mo naman nasabi na totoong aswang ako? At isa pa, bakit ko naman kayo kakainin? Eh pamilya ko kayo eh. Tugon ni Victor. Napakamot pa ito sa ulo. Kasi sabi noon nung kaklase ko kapag ang isang aswang, tinitigan mo sa mata, baliktad ang tingin niya sa tao. Basta, hindi ko may paliwanag. Wika ni Alan. Hindi ka ba natatakot sa akin? Pangako, hindi ako nananakit. Tsaka handa akong ibuwis ang buhay ko. Masigurado ko lamang ang kaligtasan niyo. Tugon ni Victor. Niyakap naman ito ni Alan. Kaya pala ang lakas mo dahil aswang ka eh. Pero, may bala ka bang sabihin kila mama ang sekreto mo? Baka mabigla sila. Wika ni Alan. Yun na nga din ang iniisip ko eh. Pwede bang wag na muna natin sabihin kahit kanino? Isikreto na muna natin dahil panigurado magiging delikado ang buhay ko eh. Tugon ni Victor. Sumang-ayon naman si Alan. Inilihim na mga ito ang sikreto ng binata. Sa paglipas ng mga araw, habang tumatagal ang pananatili ni Victor, napapansin na mag-asawa ang mga kakaibang kilos nito. Madalas, hindi ito sumasabay sa kanila sa tuwing kakain. Napansin din ni Alan ang mga napupuna ng mga magulang. Kaya para hindi mabuko ang sikreto ng kuya, sinabayan niya ito. Aba, Alan, bakit hindi kayo sumasabay sa amin? Madalang na nga lang kaming kumain dito sa bahay. Hindi pa namin kayo nakakasabay. Puna ni Tatay Omar. Pasensya na po papa. Madami lang talaga kaming ginagawa sa school kaya natatambakan kami. Tsaka abala kami ni kuya na malaman kung ano o sino ang may gawa nun sa mga alaga nating hayop. Di ba kuya Victor? Tugon ni Alan. Opo, tama po si Alan. Tsaka nabanggit po ba sa inyo ni Don Gab? Maging ang mga alaga nila unti-unting nauubos eh. Halos lahat ng manok nila walang natira. Wika ni Victor. Oo, nabanggit nga yon sa akin ni Kumparing Gab. Ano pala ang nangyari sa pag-alam nyo sa totoong dahilan ng pagkawala ng mga alaga natin? Ang sabi sa akin ni Kumpare, aswang daw ang may gawa ng bagay na yon. Tugon ni Tatay Omar. Nagkatinginan ang dalawa. Papa, naniniwala ka sa aswang? Kasi ako, naniniwala tsaka hindi naman lahat ng aswang masama, di ba? Di ba Kuya Victor? Wika ni Alan. Napatitig ito kay Victor. Hindi kagad nakasagot ang binata dahil nabigla ito sa sinabi ni Alan. Tama ka, anak. Alam mo, noong dalaga pa ako, kami nitong papa nyo, meron kaming naging kaibigan. Madalas nagtataka kami sa kanya. Sobrang masikreto. Tapos nalaman namin, aswang pala. Pero hindi namin siya hinusgahan. Kasi mabait naman siyang tao. Sayang nga lang, nabalitaan namin na pagbintangan siya na kumain ng tao at pinatay ang pamilya niya. Wika ni Nanay Ellen.
Nabilaukan naman si Victor. Kaagad na binigay ni Alan ang tubig kay Victor. Nagsalita pa si Tatay Omar. Balita ko din. Meron silang anak tapos yun lang ang nakaligtas sa pamilya. Siguro kasing edad mo siya, Victor. Kung may komunikasyon pa sana kami sa kaibigan namin na yon, isa kami sa magpapatunay na mali ang paratang sa kanila. Kasi kami mismo, saksi na hindi ganun ang kaibigan namin. Nanghihinayang ako kay Hiro. Matalino pa naman yon. Dagdag ni Tatay Omar. Naluha naman si Victor na kaagad napuna ng pamilya. Pasensya na po ah. Dadala lang po ako ng emosyon ko. Gaya kasi ng kwento niyo ang nangyari sa pamilya ko eh. Napagbintangan lang din sila ng mapanghusgang tao. Tugon ni Alan. Patuloy lang ito sa pag-iyak at nagpaalam na sa pamilya. Kaagad namang sumunod si Alan kay Victor. Dahil iba ang kutob nito. Pagkarating sa silid, nakita ni Alan na nakatingin ang kuya sa isang larawan. Kuya Victor, yan ba ang pamilya mo? Pasensya na kung bigla na lang akong pumasok. Nag-aalala ako sa iyo eh. Kita ko ang lungkot sa mga mata mo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Alan. Napatingin naman si Victor at napabuntong hininga. Hiro ang pangalan ng tatay ko. Ito siya oh. Gaya ng sinasabi ng mga magulang mo. Namatay din siya sa kamay ng mga taong bayan. Ako lang yung nakaligtas eh. Tugon ni Victor. Natigilan ang dalawa at napaisip. E paano kung iisa lang sila? E di wala na tayong problema. Tsaka pansin ko lang, para bang may alam na sila mama eh. Narinig ko sila na nag-uusap kung papaano nila sa akin sasabihin ang tunay mong pagkatao. Wika ni Alan. Natahimik ang dalawa. Hindi na nagsalita ang mga ito at sinantabi na lamang ang kanilang iniisip. Ilang buwan ang lumipas, patuloy ang pag-atake sa mga hayop. Hanggang sa isang araw, lumabas ng hating gabi si Tatay Omar para magmatsyag. Nakita niya ang isang asong itim na kinakain ng kanilang mga alaga. Sinaway pa ito ni Tatay Omar. Ngunit inatake siya nito. Upang depensahan ng sarili, binaril ni Tatay Omar ang aso at humandusay ito sa lupa. Narinig nila Alan ang putok ng baril. Kaya kagad nagpunta ang mga ito sa kulungan ng mga hayop. Nakita nila ang aso na nakahandusay ngunit laking gulat nila nang bigla itong mag-anyong tao. Aswang! Ibig sabihin lang, tama ang hinala natin na aswang ang may gawa ng lahat ng pagkawala ng mga alaga nating hayop. Wika ni Nanay Ellen. Pinulsuhan pa ni Victor ang aswang. Napailing ang binata. Patay na ito, Mama. Papa, delikado tayo dito. Panigurado gaganti ang pamilya nito. Alam ko kung paano lumaban ng mga nilalang na yun eh. Buhay sa buhay. Wika ni Victor. Victor, tapatin mo nga kami. Hindi ka tao, tama ba? Aswang ka kagaya nito.
Magsabi ka sa amin ng totoo dahil kita ko sa mga mata mo. Tugon ni Tatay Omar. Napayuko naman si Victor. Kaagad pinagtanggol ni Alan ang kuya. Pa, magpapaliwanag kami ni kuya. Pakinggan niyo po muna kami. Pakiusap. Huwag niyo po sana siyang huhusgahan. Huwag naman sana kayo magalit sa amin. Wika ni Alan. Nagulat ang mga magulang sa narinig. Ibig sabihin anak, alam mo na ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Victor. Kailan pa anak? Tanong ni Nanay Ellen. Napayuko naman si Alan at humingi ng pasensya. Kaagad naman pinaliwanag ng mga magulang ni Alan na una pa lamang. Alam na nila ang totoo. Sinabi lamang ni Tatay Omar ang bagay na yon para umamin ng dalawa. Natuwa sila Alan dahil sa wakas, hindi na nila kailangan pang maglihim sa mga magulang. Nawala man ang problema ng dalawa, may bago naman silang iisipin. Ayaw din ni Tatay Omar na umalis sa tahanan dahil matagal nila itong pinaghirapan. Nirespeto naman ng pamilya ang pasya ni Tatay Omar. Ngunit gaya ng sinabi ni Victor, binalikan sila ng pamilya ng aswang na napatay ni Tatay Omar. Isang gabi, habang naglalakad si Alan sa malawak na lupain upang magmuni-muni, nagulantang ito nang makita ang grupo ng mga aswang na papunta sa tahanan. Sa takot ng binata, nagmamadaling bumalik sa tahanan si Alan. Nakasalubong nito si Victor. Anong nangyayari sa'yo? Bakit takot na takot ka? At isa pa, ba't ba nagmamadali ka? Meron bang problema? Tanong ni Victor. Kuya, may mga aswang sa labas. Papalapit na sila dito eh. Kita akong galit na galit sila. Natatakot ako kuya, baka ito na yung sinasabi mong paghihiganti ng aswang. Tugon ni Alan. Makikita ang namumuong pawis sa noo nito. Kaagad na napatingin si Victor sa bintana. Ilang sandali pa, bigla na lamang nabasag ang salamin na bintana at pumasok ang mga aswang. Victor, masaya akong makita kang muli. Nasaan ang bangkay ng mahal kong anak? Alam ko na napatay siya ng ama-amahan mo. Wika ng pinuno ng mga aswang. Sabay na bumaba ang mga magulang ni Alan. Bit-bit ang buntot pagi at may suot na sanbenito ang mga ito. Sa tingin mo, natatakot ako sa inyo? Hindi. Matagal na akong nakahanda na makaharap kayo. Wika ni Tatay Omar. Napangiti naman ang pinuno. Wala ka ba ding pinagbago, Omar? Malaki pa din ang hangin mo sa katawan. Nasaan ang katawan ng anak ko? Tama nga ako. Hindi basta-basta lang ang pumaslang sa kanya, kundi isang kagaya mo. Isa kang babaylan. Tugon ng pinuno. Kagad itong sumugod sa gawin ni Alan. Ngunit hinarangan ito ni Victor at sinuntok. Tumalsik ang pinuno ng mga aswang. Nagulantang ang mga aswang sa lakas ng binata. Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Mamamatay muna ako bago ka makalapit sa kanya. Kilala mo ko.
Hindi ako basta-basta aswang lang. Wika ni Victor. Humagalpak naman ng tawa ang pinuno. Kakalabanin mo talaga kami para lang sa mga walang kwentang tao na ito? Alam ko na may tangan ka na mutya, Victor. Pero tandaan mo, iba pa din ang lakas ng tunay na aswang kesa sa kagaya mo na may dugong tao. Tugon ng pinuno. Sinakal nito si Victor. Mabilis namang kumilos ang mag-asawa at tinatake ang iba pang aswang. Samantalang si Alan naman, binigyan ni Luna ng isang agimat na Satur Coronados. Bakit meron ka nito? Tsaka bakit hindi ka pa umaalis? Iligtas mo ang buhay mo. Wika ni Alan. Ngunit mariing umiling si Luna. Hindi ako aalis dito. Wala na akong pamilya at alam na magulang mo na malaki ang pagkakasala sa akin ng mga aswang na yan. Dahil inubos nila ang pamilya ko. Kaya ito na ang oras para pagbayaran nila ang kasalanan nila sa akin. Tugon ni Luna. Binigay din ito ang buntot pagi kay Alan. Naging madugo ang labanan. At nang makita ni Alan na nahihirapan si Kuya Victor, kaagad niya itong sinaklolohan. Buong lakas nitong hinampas ng buntot pagi ang pinuno. Naglatay ito ng malaking sugat sa likuran ng aswang. Sa galit ng aswang ay tinulak nito ng buong lakas si Alan. Mabuti na lamang ay mabilis na kumilos si Victor. Nasalo nito ang kapatid ngunit ito ang tumama sa pader at dumugo ang ulo. Kuya Victor, imulat mo ang mga mata mo. Pakiusap. Bakit ba niligtas mo pa ako? Sana hinayaan mo na lang ako eh. Biglang minulat ni Victor ang mga mata. Kaagad nitong hinablot ang kapatid at sinuntok ang pinuno. Kumilos naman si Tatay Omar at binunot ang baril. Binaril nito ang aswang ngunit mabilis itong nakailag. Si Luna naman ay hinampas ng buntot pagi ang aswang at nanghina ito. Sinaksak pa ito ni Ellen gamit ang punyal na may basbas ng simbahan ngunit pagtalikod ni Ellen, nasaksak ito ng mahabang kuko ng aswang. Napasuka ito ng dugo. Nanlaki ang mga mata ng lahat sa biglaang pangyayari. Gigilitan pa sana ito ng aswang. Ngunit mabilis itong hinarangan ni Victor. At ito ang tinamaan sa leeg. Napasigaw si Alan at sa galit. Inagaw niya ang baril sa ama at siya mismo ang bumaril sa aswang na kagad tinamaan sa ulo. Nang tumumba ang pinuno, pinagbabaril pa ito ng binata at inawat naman ito ni Luna. Tama na. Ako na ang tatapos sa buhay niya. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng galit. Wika ni Luna. Napaluhod naman si Alan. Nilapitan niya si Victor na nag-aagaw buhay. Kuya Victor, lumaban ka. Dadaling ka namin sa ospital. Babawi pa ako sa iyo eh. Di ba marami ka pang pangarap? Sabi mo, sabay nating aabutin yun. Wika ni Alan. Umiiyak ito habang hawak ang kamay ng kuya. Hindi na nakasagot pa si Victor. Umikit na ang mga mata nito at bumagsak ang kamay. Napasigaw si Alan at pagtingin niya sa tagiliran. May sugat pala ito. Unti-unting nagblangko ang lahat. Huling narinig na lamang ni Alan na yung nag-aalalang boses ng magulang at ni Luna.
Sa muling pagmulat ng mga mata ni Alan, una niyang nakita si Nanay Ellen. Anak, ayos ka na ba? Teka, dito ka lang at tatawagin ko ang papa mo at ang doktor. Wika ni Nanay Ellen. Kaagad itong lumabas ng silid. Nilibot ni Alan ang mga mata at napagtanto na nasa ospital siya. Umupo ito. Sakto naman ang pagdating ng magulang at ng doktor. Kaagad na hinanap ni Alan ang kuya. Nagkatinginan naman ang mga magulang. Ma, pa, bakit di nyo kasama si Kuya Victor? Kanina ko pa kayo tinatanong pero hindi kayo sumasagot eh. Nasaan po ba siya? Tanong ni Alan. Lumapit ang mga magulang niya at hinawakan ng kamay. Anak, wala na ang Kuya Victor mo. Hindi na siya umabot pa sa ospital dahil nung nawalan ka ng malay. Yun na ang huling oras na may pulso pa siya. Sinubukan pa namin gawin ang lahat ng aming makakaya. Pero kahit ang mutyang hawak niya, hindi na siya nailigtas pa mula sa kamatayan. Patawad na kung wala kami nagawa para ipaglaban siya. Utang ko din sa kanya ang buhay ko. Dahil kung hindi niya inalay ang buhay niya, malamang ako ang pinaglalamayan ngayon. Wika ni Nanay Ellen. Naiyak ang mga ito dahil sa masakit na katotohanan. Natigilan si Alan. Hindi ito nakapagsalita at tanging pagluha lamang ang nagawa dahil sa sakit na naramdaman. Nang sabihin ng doktor na maaari na itong lumabas na ng ospital, kaagad nang umuwi ang pamilya. Napayakap na lamang si Alan sa kabaong ni Victor. Napahagulgol ito ng iyak. Naroon din si Luna na nag-aasikaso ng mga dumadalaw at dinamayan nito ang binata sa pagdadalamhati. Makalipas lang ang 3 araw. Inilibing na si Victor. Labis ang lungkot na naramdaman ng pamilya sa pagkawala nito. Kahit na maikling panahon lamang na nakasama nila ito, utang nila ang buhay sa binata. Maraming nagtatanong kung ano ang sanhi ng pagkamatay ni Victor. Ngunit nilihim na lamang ng pamilya ang katotohanan. Kasama ng bangkay ni Victor, inilibing ang mutya na tanga nito. Sa kasalukuyan, nagkatuluyan si Alan at si Luna. Nagkaroon sila ng 2 anak. Nag-ibigan ng 2 matapos ang ilang taon at nagpa siyang magpakasal. Samantalang ang mga magulang naman ni Alan, ngayon ay kasama na ni Victor sa langit. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin malilimutan ni Alan si Victor at mga masasayang alaala ng kapatid niyang aswang. Isang janitor sa paaralang elementarya si Manong Weng. Tuwing alas 5 hanggang alas 7 ng gabi siya naglilinis ng buong lugar. Kasama ang gwardya sa mga oras na yon. Medyo malaki ang paaralan at siya lamang ang nag-iisang tagalinis na mga panahong yon. Bagamat nakakapagod ang trabaho, pero napakalaki naman ng sahod. Kaya tinanggap ito ni Manong Weng. Magandang gabi ho, Manong Weng. Ang ganda naman ng porselas mo. Saan mo po ba yan nakuha?
Bati ng gwardya. Magandang gabi rin sa'yo, Ramon. Binigay ito sa akin ng anak ko. Pamproteksyon daw ito. Limot ko na eh. O siya, papasok na ako. Tugon ni Manong Weng. Binuksan na ng gwardya ang pintuan. Inabot na rin ito ang pangkalahatang susi ng buong establishmento. Kaagad namang binuksan ni Manong Weng ang pintuan at ilaw ng silid. Nagsimula na siyang maglinis ngunit makalipas ang ilang sandali. Biglang umindap ang ilaw. Hanggang sa tuluyan itong namatay. Bahagyang natakot si Manong Weng. Dahil sa ilang taon niyang paglilinis ay ngayon lamang ito nangyari. Inisip na lamang niya na siguro napundi lamang ito. Kinapa niya ang silid. At kalaunan ay nahanap niya ang pinto. Kaya kagad pumunta si Manong Weng sa gwardya para manghingi ng tulong. Ngunit nagtaka siya dahil wala ito sa istasyon. Pumunta na lamang si Manong Weng sa ibang silid. At doon muna naglinis. Makalipas ang ilang oras ay natapos na niya halos lahat ng silid. Pwera na lamang sa silid na namatayan ng ilaw. Pati ang pinakadulo sa pasilyo. Bubuksan na sana ni Manong Weng ang pintuan. Pero nakarinig siya ng ingay sa pinakaunang silid. Binaba niya muna ang gamit at ininspeksyon ng kwarto. Sinubukan niya muling buksan ang ilaw. Pero pundido pa rin ito. Nagulantang si Manong Weng nang biglang sumulpot ang gwardya sa likuran niya. Ano ka ba naman, Ramon? Aatakihin ako sa puso sa'yo eh. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Manong Weng habang hawak ang dibdib. Pero hindi nagsalita ang gwardyang si Ramon. Pinulot na lamang ni Manong Weng ang nabitawan niya kanina. Ngunit sa muling pagtingin niya sa gwardya, bigla itong nawala. Kinilabutan si Manong Weng ngunit inisip na lamang na baka binibiro lang siya ng gwardya. Hindi magandang biro to, Ramon. Tignan mo. Kapag inatake ako sa puso dahil sa pinagagawa mo. Wika ni Manong Weng. Nagbabaka sakali siyang marinig ito ng gwardya. Pero walang umiimik o ingay na naririnig si Manong Weng. At dahil hindi pa rin bumubukas ang unang silid, pumunta siya sa dulong kwarto. Pagkabukas ng ilaw, kagad natumba si Manong Weng sa sobrang gulat. Sa dulo ng silid, nakakita siya ng babae sa likuran. Matapos kusutin ng mga mata, bigla itong nawala kaagad. Upang makasigurado, muling bumalik sa istasyon ng gwardya si Manong Weng. Pero wala pa rin si Ramon. Saan ba nagpunta tong si Ramon? Trabaho niyang bantayan ng lugar pero kung saan-saan siya nagpupunta. Ay nako talaga. Wika ni Manong Weng sa sarili. Wala na itong ibang pwedeng gawin kung hindi pumasok sa silid at gawin ang trabaho. Dahil sa takot, kumuha ng napakalaking bato si Manong Weng. Iniharang ito sa pintuan. Gusto niyang makasigurado na kung meron mang mangyayari, makakaalis kagad siya sa kwarto. Hindi makatingin ng diretso sa nilalampasong sahig si Manong Weng. Dahil maya't maya niyang tinitignan ng paligid dahil sa nakitang babae kanina.
Pagkalipas ng ilang minuto, dali-dali niyang niligpit ang mga gamit. Papalis na ng silid si Manong Weng, kaya binuhat niya ang bato ngunit biglang sumarado ang pinto. Tila sasabog na ang puso ni Manong Weng sa nangyari. Pinilit niyang buksan o hilayin ang pinto, pero hindi ito umuusad. Namumutla na si Manong Weng at kung ano-ano na ang pumapasok sa isipan. Sigaw ng sigaw ang matanda kay Ramon, pero makalipas ang ilang minuto, walang rumesponde. Naisipan na lang niya na maghintay dahil kalaunan. Maglilibot naman ang gwardya upang makasiguradong walang tao sa establishmento. Habang naghihintay, lalong natakot si Manong Weng na namatay ang ilaw. Paulit-ulit siyang nagdasal sa lahat ng santong kilala. Bagamat madilim ang kapaligiran, nakakasigurado siyang nakakita siya ng anino ng babae. Napasigaw ng napakalakas si Manong Weng. Pakiramdam niya ay hihimatayin siya ng mga oras na yon. Kaagad namang bumukas ang pinto at binuksan ang ilaw. Nakita ng gwardya si Manong Weng. Nanginginig ito sa takot. Kaagad niyang tinulungan ang matanda at dinala sa istasyon. Makalipas ang ilang sandali, doon pa lamang nahimasmasan si Manong Weng. Kaagad niyang tinanong sa gwardya kung nasaan si Ramon. Ngunit nagtaka ang gwardya. Ang sabi nito, siya lamang ang nakatalaga ng gabing yon. Hanggang ngayon hindi maipaliwanag ni Manong Weng ang nangyari. Ngunit nais lamang niyang ibahagi ang kanyang kwento. Sinamahan siya ng gwardya ng gabing yon. At nang buksan nito ang ilaw sa unang silid ay bumukas naman ito. Tinapos na lamang ni Manong Weng ang trabaho. Simula noon, hindi na siya pumasok bilang tagalinis ng eskwela. Bagamat nanghihinayang sa laki ng kita, mas mahalaga sa kanya ang buhay. Magpasa hanggang ngayon, bagamat sobrang tanda na ni Manong Weng, ibinabahagi pa rin niya sa iba ang kanyang kwento at mga naging karanasan. Sa dulo ng pasilyo. Lumaki si Roberto sa kanyang mga tita. Bata pa lamang na abandonahin nito ng ina. Maaga namang yumao ang ama kaya ang kapatid nito ang kumupkop kay Roberto. Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang mga kapatid. At hindi naman nagkaanak ang tita kaya ito na ang tinuring niya mga magulang. Maalaga at mabait naman ang kanyang tiyahin. Kaya hindi siya nagkaroon ng problema sa paglaki. Habang sa bayan naman, may kilalang baliw na si Manong Edgardo. Ang sabi ng iba ay dati itong albularyo. Ngunit nabaliw ng patayin ng mga aswang ang kamag-anak. Matapos itong gantihan ng napatay niyang aswang. Simula noon, nagpakalat-kalat na lamang ito sa lansangan. Isang araw nakita ni Roberto si Manong Edgardo. Nagsasalita sa daan at tila tuliro. Pero may importanteng sasabihin. Hindi naman na ito bago sa kanya. Dahil ilang taon na rin itong nasiraan ng ulo. Ilang taon na rin ang tumulong ngunit hindi yun naging sapat. Kaya hinayaan na lamang siya ng mga residente. Ngunit hindi naman ito pinabayaan.
Isang araw habang naglalakad papunta sa palengke sila Roberto, nakasalubong nila si Manong Edgardo. Merong kumakalat na sakit. Kumakalat na ang sakit. Mag-ingat. Mag-ingat lahat dahil meron ng kumakalat na sa atin. Wika ni Manong Edgardo sa sarili. Naaawa ang mga tao sa kanya. Kabilang na ang tiyahin dahil noong nasa katinuan pa ito. Napakaraming naisalbang buhay ni Manong Edgardo. Hindi naabutan ni Roberto sa katinuan si Manong Edgardo. Ibig sabihin lamang, 16 na taon na itong baliw. May parasito sa bayan. May bagong dating na sakit. Nakarating na ang parasito. Patuloy lamang sa pagsasalita si Manong Edgardo. Ngunit dumiretso na sa paglalakad ang magtiyahin. Hindi na nakinig pa sa sinasabi ng matanda. Palagi naman walang kabuluhan ang sinasabi nito ayon sa mga residente. Habang pauwi ng tahanan, nadaanan muli ng magtiyahin si Manong Edgardo. Ngunit ngayon, hindi na ito nagsasalita. Napatingin muli sa likod si Roberto dahil naaawa siya sa kalagayan ni Manong Edgardo. Ngunit bigla na lang itong sumulpot sa harap niya. Ilang sentimetro na lang ang layo. Sa sobrang gulat ni Roberto, natapon niya ang kanyang pinamili. Kaagad tinulungan ng tiyahin sa pagpulot si Roberto. Tinignan nila ang matanda at umalis na ito. Hindi sigurado ang binata pero pakiramdam niya, binabalaan siya ng matanda sa paparating na problema. Matapos ang engkwentrong yon, umuwi na ang magtiyahin. Pinag-usapan nila ito ng bahagya ngunit kalaunan, nakalimutan na rin ng dalawa. Isang araw nagulat na lamang si Roberto. Merong matandang babae na kumakatok sa tahanan. Hindi naman ito sobrang tanda ngunit kitang-kita naman na may edad na ito. Kaagad niyang tinawag ang tiyahin upang alamin kung ano ang pakay ng babae. Ngunit napatitig lamang ito sa tiyahin. Jody, anong ginagawa mo dito? Tanong ng tiyahin. Kilala mo po siya, tita? Tanong ni Roberto. Oo, Roberto. Siya ang nanay mo. Tugon ng tiyahin. Ilang sandaling katahimikan ang lumipas. Hindi sila makapaniwala na matapos ang 16 na taon na hindi pagpapakita o pagpaparamdam, bigla na lamang susulpot sa kanilang tahanan ang inang umabandona kay Roberto nang siya ay panganak. Bale, minamaltrato ka ng bago mong kasama kaya iniwan mo ang mga anak mo sa kanya. Sa tatay nilang mapanakit. Grabe ka naman, Jody. Hindi bagay sa'yo maging ina. Roberto, akin na ang telepono at tatawagan natin ang pulis para matulungan ang mga kapatid mo. Wika ng tiyahin. Tunay ko po ba silang mga kapatid? O anak mo sila sa ibang lalaki? Tanong ni Roberto. Ngunit hindi sumagot ang ina. Alam na niya sa sarili na matapos siyang abandonahin, nagsimula ito ng panibagong buhay. Hindi maalis ni Roberto sa puso ang galit. Hindi siya makapaniwala na meron palang babaeng katulad nito na hindi pwedeng tawaging ina.
Mukhang gawain na talaga niyang mag-abandona ng mga anak. Makalipas ang ilang pang pag-uusap, nagmakaawa ang ina na matapos makuha ng otoridad ang mga anak. Mananatili muna ito sa tahanan ng magtiyahin. Ang sabi ni Jody, hindi niya pa kayang harapin ang lalaking nambugbog sa kanya at mga anak. Pati na rin ang mga inabandon na niyang bata. Hindi makapaniwala ang magtiyahing kung gaano kasama at makasarili ang babaeng ito. Hindi man lang niya inisip ang kapakanan at nararamdaman ng mga anak. Ngunit dahil busilak ang puso ng tiyahin, pumayag ito pero sa isang kondisyon. Pagkatapos ng isang buwan, kailangan na nitong bumukod at alagaan ang mga anak. Nangako naman si Jody na tutuparin ang kondisyon. Doon muna nanirahan ng ina. Bali-balita na sa bayan ng pagkawala ng ilang mga residente. Natatagpuan naman ang iba ngunit wala ng buhay. Samantalang ang iba naman, hindi pa nahanap hanggang ngayon. Napapahala ang mga residente kaya naman inabisuhan sila ng mga otoridad. Mag-ingat sa hindi kilala dahil hindi natin alam kung ano ang pakay ng mga ito. Dumagdag pa ang ina sa problema ng magtiyahin. Puro kamalasan na lamang ang nangyari sa magtiyahin simula nang dumating ito. Hindi siya gumagawa ng gawaing bahay. Ilang beses pa itong nahuling nagnakaw. Tinutubos lamang ito ng tiyahin. Ngunit ang hinding-hindi mapapatawad ni Roberto ay ang nangyari sa pinakamamahal na tiyahin ay kagagawa ng ina. 3 araw na lamang ang natitira bago tuluyang umalis ang ina. Nagpapasok ito ng lalaking hindi nila kilala. Hindi na nga ito nagpaalam o tumutulong sa gastusin. O kahit gawaing bahay man lang ay nagawa pa nitong makipag-inuman sa hindi kilalang lalaki sa loob ng pamamahay. Hindi pamilyar ang lalaking yun kila Roberto. Kaya tingin nila ay taga-ibang bayan ito na kaibigan ng ina. Napuno na ang tiyahin. Kaya sinigawan niya ito at pilit pinaalis ang kapatid. Bagamat may 3 araw pa bago matapos ang isang buwan, hindi na nila kinaya ang pasakit ng dala ng ina. Iniwan ng misteryosong lalaki ang lagayan sa kanilang mesa. Bago ito tuluyang umalis kasama ng ina, nagawa pa nitong tumingin kay Roberto. Biglang tumindig ang balahibo ng binata at naramdaman niya na may mali. Abala ang tiyahin sa paglilinis ng kalat. Tinignan muli ni Roberto ang lalaki. Ngunit bigla na lang nawala ito kasama ang ina. Nagkaroon tuloy ng duda si Roberto na baka may kinalaman ng ina at lalaking yon sa pagkawala at pagkamatay ng ilan sa mga residente ng bayan. Tulungan ko na po kayo dyan, tita. Bigla namang nabitawan ng tiyahin ng lalagyan. Ay naku po, tita. Dahan-dahan lang po kayo. Kukuha lang po ako ng walis. Huwag po muna kayong gumalaw, tita, baka masugatan po kayo. Wika ni Roberto. Pasensya ka na, Roberto. Grabe na kasi ang si Jody. Wala nang respeto eh. Sa sobrang galit ko nabitawan ko tuloy yung bote ng lalaki. Kung ano man ang laman nun, kasalanan niya ba't natapon? Tugon ng tiyahin. Napahawak ito sa paa dahil nasugatan ng bubog. Kagad kumuha si Roberto ng walis at gamot. Hindi na iwasang pumasok ang likido sa loob ng sugat ng tiyahin.
mula sa nabasag na lagayan. Ngunit hindi nila ito masyadong pinansin ng mga oras na yon. Pero kung alam lang ito ni Roberto na hindi alak, edi sana naagapan niya ng tulong ang tiyahin. Hindi na nila muli pang nakita ito o nakarinig ng balita mula sa ina. Naging masaya naman ang dalawa dahil nawalan sila ng pasakit sa buhay. Bagamat ang babaeng yun ang ina ni Roberto, hindi naman ito nagpakaina sa kanya. Akala ni Roberto doon na matatapos ang kalbaryo. Ngunit yun pa lamang pala ang simula ng mabigat na pagsubok. Habang tumatagal, napapansin niya ang pagbabago sa tiyahin. Hindi na ito natutulog masyado sa gabi. Tila mas aktibo pa ito ng mga oras na yon. Habang tumatagal, nihihirapan na itong kumain. Kaya naman nangangayat ito at naging iritable. Ang dating mabait at masiglang tiyahin, naging iritableng babae na hindi nakilala ni Roberto. Hinabaan naman ng binata ang pasensya. Ngunit habang tumatagal, mas pumapangit ang pakikitungo ng tiyahin hanggang sa isang gabi. Sa sobrang pag-aalala ni Roberto, dahil hindi lamang ugali nito ang may malaking pagbabago, kundi pati na rin ang pangangatawan. Sobrang payat ng tiyahin. Namumula ang mga mata nito. Inisip ni Roberto na dahil sa sobrang kulang nito sa tulog, dahan-dahan ding umiitim ang tiyahin at tila baka dahil lamang ito sa hindi paliligo. Pero habang tumatagal, napansin din niya ang paghaba ng mga kuko nito, pati na rin ng mga daliri. Hindi na ito normal at tumawag na ng albularyo si Roberto nang biglang tumalas ang ngipin ng tiyahin. Lumabas si Roberto upang puntahan ng albularyo sa bayan. Ngunit pinigilan siya ni Manong Edgardo. Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Wala na siya. Wala na rin ang gumawa nito sa kanya. Wika ni Manong Edgardo, kasabay ng pagtawa ng malakas. Sobrang kinalabutan si Roberto kaya naitulak niya ang matanda. Bagamat nakukonsensya si Roberto, mas inuna niya ang pagpunta sa albularyo. Kagad namang responde ang albularyo at habang dinadaanan nila si Manong Edgardo, sumasayaw ito at kumakanta patungkol sa kasamaang paparating at wala na silang magagawa. Bagamat ito'y sinabi lamang ng isang matandang baliw, hindi maiwasan ni Roberto na isipin na isa itong babala ng dating respetadong tao. Pagkarating nila sa tahanan, hindi nila makita ang tiyahin. Magulo ang tahanan at merong mga nabaling gamit. Hindi lubos na maintindihan ni Roberto ang nangyayari. Pero kinutuban na ang binata. Maaaring aswang na ang tiyahin. Kaya inisip ni Roberto ang mga nangyari bago nagkaganon ng tiyahin. Kinumpirma ng albularyo na kung ganun nga ang nangyari, maaaring tama si Roberto sa kanyang hinala. Kagad silang naghanap sa bawat sulok ng tahanan. Ngunit wala talaga ito. Sa labas naman sila naganap. Nang makarinig sila ng napakalakas na sigaw, kagad nila itong pinuntahan. Kitang-kita ng dalawang mata ni Roberto kung paano lamunin ng nilalang ang kaawa-awang bata. Tuluyan nang namatay ang bata bago pa nila ito malapitan.
Gamit ang napakahaba at matalas na kamay at kuko, kinuha ng nilalang ang laman loob ng bangkay. Pulang-pula ang mga mata nito habang kinakain ng napakabilis ang laman at tila gutom na gutom. Paulit-ulit dinasal ni Roberto na sana hindi ito ang tiyahin. Ngunit matapos niya itong suriin ng mabuti, napagtanto niyang siya nga ito. Hindi napigilan ni Roberto ang pagtulo ng mga luha. Nag-iisang pamilya niya ang naging aswang. Habang umiiyak si Roberto, kumilos na ang albularyo. Kaagad itong naglabas ng mga kagamitan at nagsalita. Tumigil sa pagkain ang nilalang at kaagad itong tumingin sa kanilang direksyon. Napakabilis kumilos ng nilalang. Wala pang 2 segundo ay sinalakay nito ang albularyo. Hindi makapaniwala si Roberto sa mga pangyayari. Kaya naman natulala na lamang ito ng ilang sandali. Sugatan na ang albularyo. Ngunit pilit pa din itong lumalaban. Bago pa tuluyang makain ng aswang ang albularyo, kumuha si Roberto ng napakalaking kahoy. Hinampas niya ang nilalang. Patuloy lang siya sa paghampas. Ngunit nang makita niya ang mga mata nito, kaagad siyang napatigil. Hindi niya nakita ang mga mata ng aswang, kundi ang mga mata ng tiyahin na nag-aruga at nagmahal sa kanya. Matapos siyang abandonahin ng ina, biglang namula muli ang mata ng aswang dahil naramdaman niya ang pagkilos ng albularyo. Pero bago pa nito tuluyang mapaslang ang albularyo, hinampas muli ni Roberto ng sobrang lakas ang nilalang. Halos tumalsik ang ulo nito dahil sa puwersang ginamit ni Roberto. Napaluhod na lamang siya at umiiyak. Sa kamay pa niya mismo namatay ang minamahal. Kahit anong pagluluksa ni Roberto, hindi yun naging sapat upang maibalik ang buhay ng tiyahin. Hanggang sa kinupkop siya ng albularyo. Inilibing nila ang bata pati ang tiyahin. Halo-halo ang nararamdaman ng mga residente sa lamay ng tiyahin ni Roberto. Maraming galit dito. Habang naaawa naman ang iba. Alam nila kung gaano kabait ang tiyahin ngunit hindi ito mapatawad ng iba. Dahil pinatay nito ang inosente at walang kalaban-labang paslit. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nakausad si Roberto. Mahirap man ay kailangang kayanin. Naging albularyo din si Roberto, tulad ng kumupkop sa kanya. Pero ang layunin ng pinata ay hindi pumaslang ng aswang, kundi humanap ng lunas. Dahil para kay Roberto, hindi lahat ng aswang ay masamang nilalang. Ang iba ay biktima lamang. Katulad ng tiyahin.